Mulot nga kami ng libreng pakwan sa bukid na pinagtaniman nga ni Kuya. Maaga nga nagpunta dito sa bahay yung pamangkin ko kanina dahil hinatid nga si nanay na nagtinda ng sabon dun sa lugar nila. At nabanggit niya nga sa amin na nagpaani na nga raw si Kuyang Nelson ng pakwan kahapon. At ang sabi nga ay pwede na nga raw kaming mamulot ng tira-tira. Alas 7 pa nga rin ito ng umaga at dali-dali na nga rin kaming pumunta para meron nga kaming abutan. Ganito nga kasi rito sa amin na kapag nga merong nagpapaani ng pakwan at pagkatapos nilang mag-ani ay pwede ka na nga mamulot ng mga tira. Napakarami rin naman kasi nilang naiiwan, lalong-lalo na nga yung hindi makapasok sa size. Na kung tawagin nga nila ay yung reject. Kaya ngayon nga pinupulot namin at sayang naman kung hindi nga yun pupulutin. Kesa nga bibili kami sa market na napakamahal na nga ng presyo, bakit hindi kami mamulot ng libre? Size lang naman ang pagkakaiba. Medyo naligaw na naman nga rin kami ng pinuntahan dahil dito nga sa dilaw na pakwanan kami napadpad. Dahil ang mga tanim na pakwan pala ni Kuyang ay mga pula. Medyo naghintay nga kami dyan ng bahagya at nag-ikot-ikot nga saglit para nga mahanap kung nasaan nga yung pakwanan nila Kuyang dito. Kasalukuyan na nga rin kasi silang nag-harvest dito dahil pabagsak na nga rin ang ulan dahil may parating nga na namang bagyo. At nung pagpunta nga ng pamangkin ko dyan, abay nakapulot nga ng isang piraso na medyo okay lang din naman ang size. Kaya nga ang sabi ko ay iuwi na nga muna namin para nga matikman ko anong lasa ng dilaw na pakwan. At pagdating nga namin dito sa bahay nila Kuyang ay binuksan nga namin yung dilaw na pakwan. Aba tignan nyo, puro lupa pa. Ang sarap. Wow! Wow! Ang sarap, Kuya Johan. Pagkatapos nga namin kumain ng dilaw na pakwan, ay nagpasama na kami sa bata na nakakaalam kung saan nga yung pakwanan nila Kuyang Nelson. Medyo malapit lang din pala yung pakwanan nila dun sa una nga naming pinuntahan, kaya nga hindi na nagpahuli itong anak ko at yung aking pamangkin na mamulot na nga raw sila. Basketball ang sport ang go! Yehey! At syempre, pati nga rin naman ako'y namulot na nga rin dahil napakarami nga namang mapupulot. At yung unang napulot ko nga ay may bitak pero pwede pa nga yan, konting hugas nga lang. Ayan na dito! Ako na isang Eto ay, pwede kaya to? Ay, ang dami nang napulot ni Johan, oh. Inabutan na nga rin ako ni Ditche ng isang sako dyan dahil punuin ko nga raw. Sa paghahanap ko nga, meron nga ako napulot dito na medyo malaki. At i-stock ko nga to ng ilang araw bago nga buksan. Ito nga yung size na binebenta nila na 3 for 100. At siguradong napakatamis nga nito kapag kinain mo. At sunod-sunod na nga rin yung pagpulot namin dyan. Kasama ko nga itong anak ni Kuya Ido na mayroon nga rin dalang dalawa. Meron pa oh! Ay, nahulog. At wala nga rin kaming pinalampas, kahit nga maliliit ay kinuha namin dahil pabagsak na nga ang ulan at baka nga masisira lang. Marami nga ding kambing na pumunta dyan at kinakain nga nila yung mga basag-basag na pakwan at minsan nga kahit buo ay nginangata nga rin nila. Pagkatapos nga namin sa pwesto namin ng anak ko ay lumipat nga ako dito kay Ditche at napakarami nga rin pala nilang sinasako dito. At tignan nyo naman mga mare, halos isang sako na nga rin talaga ang nakuha nila at meron pa nga natitira. Patiktikin nga ang tawag nila dito dahil 1 week mo nga itong i-stack at after 1 week nga ay masarap at matamis na nga ito. So sobrang dami nga nang nakuha namin, abay hindi na nga rin namin nabuhat at si Kuyang na nga rin ang nagdala sa aming tricycle. Medyo marami-rami na nga rin yung nakuha namin pero yung kapatid ko nga at yung anak niya ay hindi pa nga rin tumitigil na mamulot dyan dahil napakarami pang araw. May ibang bata nga rin kaming mga nakasabay na namulot at nahihirapan nga rin silang buhatin yung mga pinamulot nga rin nila. At tignan nyo naman si Ditche mga mare, napakarami niya na nga rin buhat at isa pa rin yung anak ko na hindi nga rin nagpahuli. At ang sabi nga ng anak ko ay napakagandang araw dito dahil may libreng araw na watermelon na paborito niya. At hindi pa nga rin kami nakakauwi sa bahay at pinabuksan niya na nga rin itong isang piraso at gusto niya nga raw matikman. So bakit naman nga hindi? Kaya nga nagbukas ako ng ilang piraso dyan at kumain na nga rin kami ng pangmeryenda. At kahit nga maliliit siya, abay napakapula at sobrang tamis nga niya. Worth it naman talaga yung pagod at pagbubuhat nga ng mabigat na pakwan at makakakain ka nga naman ng libre. Akala ko nga ay kaya naming ubusin yung isa ng anak ko pero nangangalahati pa nga lang kami. Abay busog na nga raw
raw siya. Pagkatapos nga naming magmerienda ng pakwan, ay nagyaya nga si Kuyang na tignan nga raw namin yung mga pakwan na hindi pa nga rin nila naaani. Mas marami nga ito kumpara nga dun sa inanihan nila at mas malalaki nga rin ang bunga. Hindi nga rin kasi sila pwedeng mag-ani ng tuloy-tuloy dahil nga merong bagyong parating. At napakarami pa nga rin nilang stock sa kamalig, kaya stop na nga muna sa pag-harvest at hahayaan na nga muna nilang lumaki itong mga ito. Itinuro nga rin ni Kuyang kung hanggang saan nga yung pakwanan nilang tanim na ito at napakalawak nga rin naman talaga. At tignan nyo naman mga mare, bawat nga sulingan ko at tignan ko ay napakalalaki nga at nakikita nga rin yung mga bunga. Okay. At pagkagaling nga namin sa pakwanan, ay umuwi na nga rin kami agad dahil punong-puno nga yung tricycle namin at wala na nga rin kami paglagyan. Ito nga, tuwang-tuwa nga yung pamangkin ko at meron na nga silang pang isang buwan na stock ng pakwan. At buti na nga lang din ay nakarating na nga kami sa bahay dahil maya-maya nga rin ng konti ay bumuhos na nga rin yung malakas na ulan. Dahil ngayong araw nga ay darating nga yung bagyong Pipito at signal number 3 nga dito sa lugar namin. And that's all for today's video mga mare. Maraming salamat po sa inyong laging panonood. Ingat po tayo palagi. Bye-bye!